Hello everyone, this is Teacher Ed and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang pag-aaralan natin is Korean sentence structure. Dahil maraming nag-message at nag-comment doon sa aking mga content na nagre-request na magturo daw ako ng sentence structure in Korean. So for today, okay, request granted to all my viewers. Shout out, thank you sa mga pagko-comment ninyo. Thank you sa mga um, good feedback sa mga videos ko. Okay? Sana ay marami pa kayong matutunan sa akin. So, Korean sentence structure. Ano nga ba ang meron sa Korean sentence structure? Ano nga ba yung mga kailangan nating pag-aralan? Ano yung mga kailangan nating tandaan? Okay? This video, matututunan ninyo at malalaman ninyo kung ano po yung mga yon. Okay? So, sa sentence kasi in Korean, hindi basta nagsasalita ka lang na parang kagaya sa atin na ako ay kakain ng mansanas. Okay? Sa Korean sentence po ay iba-iba po yung style at iba-iba po yung pagkasunod-sunod ng kanilang sentence. Okay? So, meron tayong subject plus verb. Okay? Meron din tayong subject plus object plus verb or predicate at meron din tayong minsan subject plus object plus place and then verb or yung predicate natin. So, yun yung aaralin natin for today. Okay? At hindi lang basta doon. Meron din silang mga kinakabit na particle na i at ga para sa mga subject at meron din tayong inilalagay na ul at ril sa mga object natin pag nagsasalita tayo at meron din tayong nilalagay na e at eso sa mga place. Okay? At meron ding conjugation na sinasabi natin, okay? Or tinatawag natin kapag dumating na siya sa may verb na place. Okay? So, kung gusto nyong matutunan, tapusin nyo ang video ito at sinisigurado ko sa inyo na malalaman ninyo ang mga request ninyo. At kung gusto mo na matutunan ang lahat ng yon, tapusin mo ang video na ito dahil after ng lesson ay meron kang self-test na nakalagay sa dulo ng video na ito. Okay? Pero before tayo mag-start, kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mong kalilimutan na i-click ang subscribe button para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. At pati na rin yung notification bell. And if you are ready, let's go. Korean sentence structure. So ngayon guys ay aaralin natin kung paano mag-create ng Korean sentence in an easy way. Okay? So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga sequence ng mga words para makabuo ng isang Korean sentence. Okay? At kung ano yung mga particles na ikinakabit natin para maayos natin ang ating sentence in Korean. Okay? So, Korean sentence structure. Korean sentences consist of either a subject plus predicate. Okay? So, pwede tayong gumawa na ginagamitan lang natin ng subject at predicate. So, yung predicate na tinutukoy ko dyan ay pwede siyang verb or pwede siyang adjective. Okay? Or, pwede rin tayong gumawa ng subject na ang gagamitin natin ay subject or pwede din tayong gumawa ng sentence na ginagamitan ng subject at may object at predicate. Okay? So, meron din tayong subject plus place plus predicate at meron ding subject plus place plus object plus predicate. Okay? So, yan po ang pagkasunod-sunod ng paggawa ng sentence. So, yan dyan po yung sequence ng ating mga words. Okay? So, particles are attached to words in Korean sentences. Okay? They express the role that their respective words play in the sentence. After the subject of a sentence, the particle e or ga is used. Okay? So, sentence. Pag sinabi nating sentence, okay,
ito ay ginagamitan natin ng dalawang subject particles. So, ito ay si E at si ga. Okay? Si E ay gagamitin natin kapag ang word natin nagtatapos sa consonant. Ga naman ang gagamitin natin kapag siya ay nagtatapos sa vowel. Okay? After an object particle, ul or rule is used. Okay? So, pagkatapos naman daw ng word or ang ating object, okay, ito ay gagamitan natin ng ul at rule. Okay, paano ba gagamitin yung ul at rule? Okay, si ul ay ginagamit natin kapag ang word natin ay nagtatapos sa consonant at si rule naman ay ginagamit natin kapag ito ay nagtatapos sa vowel. So, ito po si ul at si rule. Okay? E or eso naman tayo. Si e at eso ay tinatawag na place particle. Sila ay kinakabit natin sa place doon sa ating sentence. Okay? Si e ay ginagamit kapag sa loob ng place or sa place na pinangyayarihan ng doon sa sentence natin ay walang kilos na nagaganap. Okay? Eso naman ang gagamitin natin kapag ito ay may kilos na nagaganap. Okay? For example ng e at eso natin. Okay? Yung cellphone ay nasa loob ng bag at ako ay kumakain sa restaurant. Okay? Sa unang example natin, kung mapapansin mo, yung cellphone ay nasa loob ng bag. Ito ay walang kilos na nangyayari sa loob ng bag or sa place natin. Okay, yung cellphone ay nasa loob ng bag. Yun lang yun. Kaya ang gagamitin natin. Okay? Yung sa second naman, na example natin, ako ay kumakain sa restaurant, ay merong kilos na nangyayari. So, ako ay kumakain. Okay, kumakain is yung kilos natin sa restaurant. So, yun yung place natin. Kaya, eso ang gagamitin natin. So, yan yung pagkakaiba-iba ng ating mga particles. Okay, next example natin, we have subject plus object plus predicate. Ayan, kung mapapansin ninyo, tatlong words na ang gagamitin natin para makabuo tayo ng sentence in Korean. So, we have subject, okay? Ito yung kinakabitan natin ng i at ga. We have object. So, meron na naman tayong particles na gagamitin para sa ating object. So, gagamitan natin ng ul at rul. Okay? Si ul, uulitin ko, ay ginagamit natin kapag ang word natin ay nagtatapos ng yes, consonant. At rule naman ang gagamitin natin kapag ito ay nagtatapos sa vowel. Very good. Okay, we have an example here. Ayan. So, kita nyo na kaagad kung ano yung object sa picture natin. Okay? So, siya si Adam. Siya si Adam. Siya ay kumakain ng saging. So, paano mo sasabihin na siya ay kumakain ng saging in Korean? Okay? Adam. Nagtapos ng letter M, kaya I ang gagamitin natin. Banana. Okay? Nagtapos ng A, kaya real ang gagamitin natin. And yung eating or kumakain is mogoyo. Kaya mabubuo yung sentence natin as ganito. Adami, banana ril, mogoyo. Adami, banana ril, mogoyo. Okay, nakuha? Okay. Very good. Okay, next. Another example we have, ayan, nagluluto ng pagkain. Siya si Tina. Siya ay nagluluto ng pagkain. So, paano natin sasabihin na si Tina ay nagluluto ng pagkain? Tina, nagtapos sa A, kaya ga ang gagamitin natin. Umshik ay yung ating object, which is yung food. And then, lalagyan natin ng ul dahil nagtatapos siya sa consonant. And cooking is yoriheyo. Okay? So, tinaga, umshigul, yoriheyo. Tinaga, umshigul, yoriheyo. Si Tina ay nagluluto ng pagkain. Okay? Yan yung
example ng subject plus object plus predicate natin. Nakukuha? Okay, nakuha nyo ba kung paano gamitin yung ul at ril? Okay, very good. Next. Subject plus place plus predicate or yung verb natin. So, kanina, object. Ngayon naman, place. Okay? So, paano natin gagawin ang sentence natin na place naman ang ilalagay natin? Okay? We have an example. We have, ayan. So, siya si Rana. Siya ay nagtratrabaho sa office. Okay? Pero before that, ipaalala ko lang sa inyo yung sinabi ko kanina na place particle at eso. Ayan, sorry. Eso. Okay? Si ay gagamitin natin kapag sa loob ng lugar walang nangyayaring kilos at eso naman ang gagamitin natin kapag may kilos na nangyayari. Okay? Siya ay nagtatrabaho sa office. May kilos? Okay, tama. Meron. So, ang gagamitin natin is eso. So, si Rana, Ranaga, sa office, sa mushil, okay, eso ang gagamitin natin, and then ilheyo. So, Ranaga, sa mushireso, ilheyo. Okay, si Rana ay nagtatrabaho sa office. Rana is working in the office. Okay? Paano naman kapag dagdagan natin ng object ang pattern na ito? So, we have an example. Subject plus place plus object plus predicate. Ayan. Siya si Uno. Siya ay nagbabasa ng libro sa library. Okay? Paano mo sasabihin na si Uno ay nagbabasa ng libro sa library? Okay? Si Uno nagtapos sa letter O, kaya ga ang gagamitin natin. Library, ang Korean word ng library ay tusogwan. Tusogwan, kaya meron tayong eso dahil nagbabasa siya. Okay? Ang libro ay check, kaya meron tayong ul. Okay? Uno is reading book in the library. So, paano mo sasabihin yan in Korean? Uno ga tusogwaneso chegul ilgoyo. Okay? Si Uno ay nagbabasa ng libro sa library. Paalala lang yung pattern natin. Uunahin natin ang subject, pangalawa ang place, pangatlo ang object, at last palagi ang predicate or verb natin. Okay, nakukuha? Okay, very good. So, ang gagaling nyo na. So, this time naman, bibigyan ko kayo ng activity na kayo ang gagawa mismo ng sarili nyong mga sentence. Pero, bibigyan ko kayo ng mga pictures. Okay? Sa next slide natin, makikita ninyo. So, ito yung activity ninyo. Kayo nang bahala kung sino ang gagamitin yung characters dyan. Sino or ano ang pangalan ng mga ito. So, kayo na magbibigay ng mga pangalan nila. Pwedeng kaibigan nyo, kamag-anak ninyo, or yung mga marites dyan sa kalsada. Okay, joke lang. Okay, so pwede nyo silang gamitin o bigyan nyo ng pangalan yung mga yan. Okay, at kung mapapansin nyo, merong mga place na rin dyan, may mga object na rin dyan, kayo nang bahala na gamitin ang mga words na inyong maiisip. Pero dapat tama ang ilalagay nyong mga particles. Okay, nakukuha? Okay. So pagkatapos nyong gawin ng mga activity na yan, pwede nyong isend sa Facebook page ko. We have Master Edward TV. Yan, pwede nyong isearch sa Facebook para may pa-check ninyo yung inyong mga activities. Okay? At kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong i-message dyan sa page na yan para masagot ko ang inyong mga katanungan. Okay? So, that's it. That's our lesson for today. Thank you for watching and see you in our next lesson. Sana ay marami pa kayong matutunan sa akin at magkita-kita tayo soon dito sa South Korea. At syempre, wag na wag niyong kakalimutang i-subscribe at
i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. So, see you and thank you so much.